Ay, Martes Santo. Hanggat maaari, iiwas po tayo sa mga lamangkate katulad ng karning baboy o anumang uri ng karne na lamangkate, mga kabiyahero. Ayan. Tayo po ay magugulay ng laing. Yung laing lang kasi yung available na pwede nating gulayin sa araw na ito. Yun lang po ang mayroon dito. May nag-sponsor tayong kapitbahay. Kung wala pa nag-sponsor, walang gugulayin, gabi. Yan, yung sinasabi po nila na kapag mahal na araw, lalo kapag biyernes, ay wag mo nang mag-ulam ng karne hanggat maaari, ay isang paraan po ng pagdisiplina ng simbahang Katoliko para naman kahit papano makasabay sa sakripisyong ginawa ni Kristo yung mga taong hindi inabot yung panahon na yon, mga kabiyahero. So actually hindi naman po siya totally bawal, hindi po dyan kasama yung mga may karamdaman, hindi po dyan kasama yung mga senior citizen, at hindi rin po kasama yung mga minor de edad sa panawagan po na yan ng simbahan na magkaroon po ng abstinensya, mga kabiyahero, yung pagpapaliban pansamantala na kumain ng karne habang ipinagdiriwang po yung mahal na araw. Ayan. Pero yung ibang relihiyon, sinasamantala yan na sinasabi na ang Katoliko raw po ang kinatagpuan ng aral ng demonyo sa pagbabawal na kumain ng karne. Ayan. Hiwa-hiwain muna natin itong ating mga gagamiting ricado. Katulad ng dati. Ayan. Gumagalaw yung ating camera. Ayan. Tanglad, luya, sibuyas, bawang. Yan. Ayun, pagkatapos, ang ating pong gagamiting pangsahog ay itong labahita. So, mahal na ang labahita. Ang bili po natin ng maliit na ito 20 pesos yata. Ayan. Pampalasa. Yan po ay sabay-sabay na nating ihuhulog dun sa unang gata na ating isasalang. Matigas ang tinik. Pampalasa. Okay. Binuhay na po natin ang apoy. Ayan. Matutuyo na yung pagkakahugas ng ating kawali. Ilagay na po natin yung ating pangalawang piga ng nyug ulit. Ayun. So, nakailang upload na ba tayo ng gulay na laing, mga kabiyahero? Wala tayong magawa. Walang ibang may pakikita sa inyo sa araw na ito. Ayan. So, nailagay na po natin yung ating pangalawang piga.
ilagay na rin po natin itong ating mga pansahog. Ayun. Atin pong imikos-mikos. Lagyan po natin ng kaunting asin muna. Ayan. Lagyan po natin ng kaunting bagoong labo. Yan po yung dahilan kung bakit kinontrol natin pansamantala yung kanyang apoy. Yung kanyang asin. At hintayin po natin hanggang sa siya po ay kumulo ng kumulo bago natin ilagay yung dahon ng ating laing. Kaunti lang po yan. Binigay lang po ng ating kapitbahay. Hindi raw po nila naluto. Okay, kulong-kulo na po. Kulong-kulo na po yung una nating isinalang na gata. Mabango na siya at lutong-luto na. Oras na para ilagay na po natin yung ating ginayat na laing. Yan, may mga kasama pang laman. Sarap yan. Okay. Mikos-mikos lang muna natin. Wag lang nating dalasan yung pagkakahalo para hindi naman kumati. Sabagay, kapag makati po, isa lang po ang solusyon. Kamot-kamuti na lang natin. Ayan. So, hintayin po nating maluto bago natin ilagay yung kanyang kakang gata. Katulad ng dati, mga kabiyahero. Ayun, naiga na ng sabaw. Lalagay na po natin yung ating kakang gata. Ayun. So, Martes Santo po ngayon. Ilang araw pa tayong magsasakripisyo na pansamantalang iiwas po tayo sa mga karne-karne. Total, isang taon naman tayo laging nakakapamili ng ulam na gusto natin. Pero bilang Katoliko, hindi naman siguro masamang sumunod sa tradisyon na pinaiiral ng ating simbahang kinaaniban, mga kabiyahero. Kaya tsaga-tsaga po muna tayo sa pagulay-gulay. Hindi naman bawal yung isda, okay lang naman. Yan, paigay-igahin lang po natin at pagkatapos niyan ay luto na po yan, mga kabiyahero. Ulam sa tanghalian.